So yun guys, welcome back sa ating channel. So kung mapapansin nyo, meron tayong itlog ng manok dito, then Tupperware, tapos asin. Kasi nung mga nakarang araw, nagwa-browse ako sa Facebook, may nakita ako sa kung paano gumawa ng itlog na maalat. So itatry ko lang naman kung legit ba talaga yon para makashare na rin sa iba kung halimbawa nag-crave. Kung sakaling gustong gumawa ng itlog na maalat, yun, gayahin nyo na lang. Para kung sakaling mahilig kayo sa itlog na maalat, para hindi na bumili kasi medyo mahal na rin, tag 16 na rin ata o 15 per each ng itlog na maalat. So ito try lang naman kung legit ba talaga. Yan, 6 na piraso lang muna. Then yan yung gamit ng asin, sausaw yung itlog na maalat. Yan. Tapos lagay dito. Yan, lalagyan lang naman yan ng asin. Then, yun nga, 15 days lang daw po pwede na. So, first time ko to. Hindi ko alam kung legit. Susundin ko na lang yung sa TikTok na napanood ko. Para makasure. Para makasure na tama yung gagawin nating itlog na maalat. So yan, ganun lang kadali kasi nakita ko sa TikTok guys kaya ganun lang din kadali yung papakita kung paano gumawa ng itlog na maalat. Yan. Sinausaw niya lang yung itlog na maalat sa asin. Tapos nung naisawsaw niya na, binudburan lang ng onte. Then pagkatapos nun, natakpan na. Then after ng 15 days, simula ngayong araw, kukunin na siya. Tatanggalin na siya dito tapos yun, ilalaga na. Yan. So ako, wala akong ideya rin talaga kung paano gumawa ng itlog na maalat. Yun lang, nakita ko lang sa TikTok kaya ginaya ko kung legit ba. So 15 days pa natin malalaman to kung legit ba talaga na magiging itlog na maalat itong itlog ng manok. Kasi 'di ba usually ginagamit na itlog na maalat yung itlog ng itik. Pero ito naman itlog ng manok. So yun lang nagkaiba, yung itlog ng manok instead na itlog ng itik. So yun guys, antayin natin yung 15 days. So yun guys, ito na yung ginawa kong itlog na maalat na itlog ng manok. So yan, medyo natunaw na yung asin na nilagay ko. So saktong 15 days guys. Yan, so meron akong heater dito. So hindi na dapat hugasan to kasi pagka hinugasan maalis yung asin niya sa gilid. Kaya diretso na lang ilalagay ito. Yan, medyo marami lang yung nilagay kong tubig sa heater para hindi agad kumulo kasi baka mabiak yung itlog. Yan. Kasi yung heater mabilis na mabilis na umiinit. So yan. Tapos yung natirang asin dito sa pinagbabaran, ibubuhos din. Yan. Sana wag lang mabiak yung itlog habang iniinit. Yan guys, nakauna yan, nakapulo na. Pagka namatay na yung ilaw guys, yan. Okay na yan, pero pakukuluan ko siya ng 3 beses. So pagpapahingahin ko lang ng mga
mga 10 seconds yung heater, tapos i-on ko ulit. Kasi pagkamatay nito tapos i-on ulit, mag-automatic off siya. Kaya kailangan pagpahingayin muna ng 10 minutes, 10 seconds bago siya i-on ulit. Yan sa unang kulo niya guys, dapat isang oras. Pero masyado nang matagal yung isang oras. Pero matagal din naman siyang kumulo, gawa ng kalahati yung nilagay kong tubig dito sa heater. Yan, hindi pa naman masyadong mainit. Mas maganda kasi talaga dandahan yung pagluto ng itlog na maalat na ginawa ko. So yan guys, namatay na yung ilaw niya. Ibig sabihin kumulo na to, pero hindi pa natin i-aahon yung itlog. So i-on ulit ng after 10 seconds. So yan. Yan, pakukuluan ulit. Hanggang 3 beses guys. Yan, pangalawang kulo na yun. Pagka namatay ulit yung ilaw, 10 seconds ulit tapos i-on ulit. Yan, namatay na yung ilaw. Tapos on ulit. Yan. So kumulo na ulit siya ng 3 beses guys. Then, bago siya ihaon, patatagalin ko muna siya ng siguro mga 5 to 10 minutes bago siya alisin dito sa heater. So yun guys, pwede na siyang iahon. So yun, sakto wala siyang biak. Yun lang yung iniingatan ko guys na wag mabiak yung itlog. Kasi pagka nabiak yung itlog habang nilalaga, papasok yung tubig sa loob. So ito na yung nilagang itlog na maalat. Kasi syempre lulutuin naman talaga yan. So nilagay ko siya sa tubig guys para lumamig. So syempre para ma-prove natin na naging itlog na maalat, syempre kailangan natin buksan at saka tikman, di ba? So lipat ko muna siya rito sa yan. Then kukuha ako ng kutsara. So yan na siya guys, yung itlog na maalat. So yan guys, titikman ko yung gitna niya. Itlog na maalat na siya guys. Masarap siya, malinamnam. So yun, hindi natin kailangan ng putik para gumawa ng itlog na maalat. So yung proseso na ginawa ko, nakita nyo naman kung paano. Pwede nyong gayahin yun guys. Makakamura, makakatipid tayo sa presyo. So ano lang, medyo mag-aantay lang tayo ng mga saktong 15 days. Tapos yun, pwede na. Nanginig yung kamay ko. So yun lang guys, nakain ko na yung kalahati. So sana agang tips na para sa paggawa ng itlog na maalat. So maraming salamat sa panonood guys. Ingat kayo lagi. Bye bye po.